And start recording mga kalapid na welcome sa isa na naman reaction video. Waway naman yung dating natin. Okay? Naghahanap, naghahalongkat tayo. May nakita tayong sombrero. Sinuot ko na. Okay? So, hiram tayo ng video kay Teacher Mike. Pagpatuloy natin si Ito Brothers. Kasi hindi nila talaga maintindihan. Hindi nila kilala. Hindi nila kasi iba pa rin yung may experience ka sa networking eh. 'Di ba? Iba pa rin yung may experience sa networking. Iba yung may lumalabas sa balita na pwedeng binayaran yung balita lalo na kung mainstream na hindi naman pala nangyayari sa totoong buhay. Okay? Pakinggan muna natin si Teacher Mark. Play natin. Ito. Ayan, pahabol. Magandang gabi sa inyo. So, umpisa na natin. So, ito yung isa, no? Sa mga Ito twins. Ayan, yung presidente nila. Si Kenji Ito. Ngayon, nung taong 2015, no? April 23, 2015, One Lighting Corporation under SEC scanner. Ayan. Si One Lightning, hindi lang siya 2015. Matagal na si One Lightning. At si One Lightning, si Exit yan. Okay? May matrix yan. Merong matrix. Or correct nyo na lang ako kung yan na yung monoline nila. Kasi sa sobrang tagal na, ilang years na eh. Hindi ko alam kung si One Lightning yan yung matrix na mag-exit. Okay? Mag-i-invest ka dito, tapos re-reinvest mo, tapos exit ka na. Tapos magre-reinvest ka uli para balik ka uli dun sa graph. Tapos exit ka uli. Hindi ko alam kung yun yung kasi nakalimutan ko na. Or yung monoline. Ang direct mo lang isa, tapos yung direct mo, direct lang isa-isa, pahaba ng pahaba. Magiging tower siya hanggang mag-collapse din yun. Okay? Ginawa rin siya ng Uno Premier. Okay? Eto pa. 2015. Pakinggan natin ha. Ngayon, nagbigay ng abiso ang SEC regarding dito sa kumpanya nila. Hindi lang One Lightning ang binigyan ng ng SEC ng warning ng abiso. May M Goldex pa yun. Yung M Goldex exit din yun. Marami. Sobrang daming company na scam na exit at saka monoline. Kasi yung binary sa networking, mga kalapida, yung binary okay siya, lalo na kung may product. Pero ang problema sa binary kasi, once na wala ka na ma-invite, ang kumikita na lang yun nasa taas, 'di ba? Pagkatapos ngayon, eto. Halimbawa, hindi na sabi nila, 'di ba, ilatak na lang yun nasa ilalim. 'Di ba? Pag namimili ng product lahat, meron silang tinatawag na unilevel, dun pa rin may kumikita. Kaya yung upline ko nun, magbabanggit ako ng pangalan kasi kilala naman sa sa industry ng network marketing. Si Mark Dapiton. 'Di ba? Weekly for 4.5 million, 6 million ang kinikita niya. Weekly. Tuwing Friday, check yan. Papakitaan kami check. Tapos magsisisel kami, magsasalita yung mga top earner, tapos magte-training kami doon, ite-training namin yung mga bagong member. Pag mas madali kumita sa sa binary. Okay? Yung monoline at saka yung exit, hindi ko siya pinatulan kasi alam ko too good to be true siya. So, naging maingat ako sa network marketing. Hinanap ko talaga yung may product, yung legit, na kahit sabihin mo, halimbawa, sumali ako, 8,888. Ang nakuha ko, lagpas 8,888. Ibinenta ko. 'Di ba? Member ako. Yun nga lang, magre-refer ka ng dalawa, ganyan, refer.
Hanggang, ang nangyayari kasi dyan, nakocommit ka. Yung sinasabi nilang pangako na wala kang gagawin, may gagawin ka. At mahirap yung gagawin mo. Bakit? Kasi kailangan mo makinig kay upline. Yes, upline. Gets nyo? 'Di ba? Ngayon, eto, si Kenji, yung One Lightning, hinuli na sila dyan. Hinuli na sila dyan, NBI. Okay? Pakinggan natin si Teacher Mark. Kenji Ito, no? Sabi dito, in the recent advisory, the country's corporate At hindi lang si Kenji, dalawa sila kambal. Okay, tuloy. regulator reminded the public that the cease and desist order is issued against One Lightning. Hindi ko alam kung naabutan nyo to noong 2015, but naging viral, no? Sa mainstream media itong Inabutan ko talaga yan. Kasi yung sumunod na company nila, i-explain ko sa inyo mamaya. Nag-chat sa akin, chinat ko yung kaibigan ko kasi sa tagal din, nakalimutan ko na yung company yung pinasok namin. I-explain ko rin sa inyo yun. So, inabutan ko yan, si Kenji. Na-meet ko yan. May mga bodyguards yan. Mainstream media, sabihin na natin. Pero, hindi po yan nakulong. Andun lang yan sa ang sarap ng buhay niyan sa NBI. Okay? One Lighting na kumpanya. Ngayon, ang sabi dito, the public Diba? Nag-expose ako, pero yun yung nangyayari. Yun yung totoong nangyari. Hindi naman sila totoo nakakulong. Pero nasa NBI sila. Kasi may pera sila. Sorry NBI sorry NBI. Kasi yung mga 2015 na member pa yon, mga bago na kayo ngayon. Hindi na kayo ganun. Tuloy. is hereby informed that a cease and desist order issued by the Commission against One Lighting Corporation, its officer, directors, agents, representatives, conduits, assigns, and any of all person claiming and acting for and in behalf under their authority remain in force and in effect. So, pinapatigil tong kumpanya na to. It's because of fraud, guys. Diyan sila nahuli. Diyan sila hinuli sa One Lightning. Now, One Lighting Company is a Filipino-owned corporation established in 2014 in Ortigas, Philippines, engaged in marketing beauty, skin, and personal care products, food supplements, healthy beverage through a unique and powerful distribution method designed to provide Oo. Kaso ang pangit dyan yung marketing plan nila. exceptional income opportunity to its distributors for both local and international market. So this is MLM, no? So ang ending niyan, no? After that this fiasco na ginawa ng SEC, Pwedeng, yun nga yung sabi ko kanina, pwedeng hindi siya MLM kasi baka exit yan eh. Para siyang M-Goldex eh. 'Di ba? Kasi pag MLM, multi-level marketing, yun yung ang tawag dito, ikaw yung upline, kukuha ka ng dalawa, yung dalawa kukuha ng tigda dalawa, yung dalawa kukuha ng tigda dalawa, tapos yung dalawa kuha, hanggang magkaroon na ng ang tinatawag na feasibility study or worst case scenario. 'Di ba? Nakikita ka pa rin kahit dalawa lang yung kinuha mo. Yun yung MLM, multi-level marketing. 'Di ba? Pero pag exit, hindi po MLM yun, Scam po yun. Ayan, kiniklear ko lang po, Siyempre, pwede naman natin i-correct si Teacher Mark. Wala namang issue tayo dito. Dahil po tayo, networker po talaga ako before. 2009 hanggang 2020. 2020, bago mag-pandemic ba? Hindi, after ng pandemic na. Nag-MLM pa tayo, nag-network marketing pa rin tayo. Yan. So, member, kaya lang 'di ba, sabi ko sa'yo, maingat ako tsaka pinipili ko yung company. ang nangyari, ito. Ito ba? Wait lang guys. Okay. So, ang nangyari dito, ito pala. Sorry. Wrong. So after that one, no? 2016, ito nang nangyari. Ito, 2015 nilabas, di ba? 2016, ito na. NBI on manhunt for 7 in 500M scam. 2016 yan 500 million, masyadong malaki na yan before. Di ba?
But now they're claiming they got 17 billion, guys. Oh, sige. 2016, eto. 2016, 2015, nasa JC Premier ako. 2016, nasa Primera ako. Tapos, nung humina yung Primera po sila yung gumagawa sa Vita Plus. Okay? So, legit po yung mga yan. Ngayon, nag-chat ako. Sabi ko, bro, ano nga pala yung company sa Quezon Ave na, lilipatan natin yung kay Ito? 'Di ba? Novus. So, 2016, sabi ko sa inyo, nag-ooperate sila. Kaya nga sabi ko sa iyo kalokohan yung manhunt na yan. Kalokohan yung pinapakita na yan. Bakit? Kasi nag-ooperate sila ng Novus na company nila sa Quezon Ave. 'Di ba? Sabi niya, tas niloko ako, bakit? Babalik ka? Sabi ko, hindi. Matindi ginawa ni Ito Brothers ngayon. Ulo ng sindikato kasama mga casino junket. Pero ito hindi ko siya sinasabing guilty sila. Guilty sila kasi wala naman tayong ebidensya, 'di ba? Pati mga influencer damay, sabi ko, 17 billion na tangay, yun nga yung kala Yexel, 'di ba? Sabi niya, wow! Walang kadala-dala, may kumakagat pa rin. Tsak, tsak, tsak. TSK. Alam niyo po ba yung meaning ng TSK? Tara sa kama. Joke yun. So, yun yung reply sa akin, 'di ba? Sabi niya, walang kadala-dala. Paano magkakaroon ng kadala-dala? May pera. Actually, hindi millions yan. Hindi po millions. Billions na po pera nila. Noong time na nandyan sila sa One Lightning. Kasi bago mag One Lightning, may company pa sila. Ang alam ko, 2 pa yung company nila bago sila nag One Lightning. Na lahat yun monoline tsaka exit. 'Di ba? Tapos etong Novus, nung 2016, etong sinasabi ni Teacher Mark na may manhunt ng 2016, hindi na po ito publicity na lang to. Pero hindi po, nag-ooperate po sila ng company nila, yung Novus. At doon po dapat kami papasok na may allowance kami na 20,000 per week. Pagkatapos, silang bahala dun sa kotse na kukunin namin. Or dun kukunin namin nila pala nung mga kasama ko. Kasi ako may sasakyan na siya yung magbabayad ng monthly ng kinuha kong kotse before. Okay, bukod sa 20,000, meron pa silang babayaran sa akin na 15,000 sa kotse per month. Nagagawin nila yun for 6 months na yun yung nakakontrata sa amin. Magpapasok lang kami ng tao or grupo namin doon. 'Di ba? So, nag-ooperate ang Ito Brothers 2016, 2017 sa Quezon Ave. Pagbaba mo lang ng MRT, corner Mother Ignacia, andun po yung office nila dati. So, etong balita po na to, fake news po to. Sabi dito, Manila National Bureau of Investigation said yesterday it's on a manhunt for 7 officials of One Lighting Corporation. Di ba? Nung nahuli sila sa One Lighting, wala naman silang ginagawa sa NBI, hindi naman sila nakakulong. Tapos, nag-ooperate pa sila ng 2016. May mga bodyguard sila papuntang office. Ang gaganda ng sasakyan nila. Diba? May mga firearms. Selling an investment firm shut down by the SEC for alleged duping clients of 500. Eto nga lupit. Bata pa sila talaga nun, diba? Ako, syempre, 2016, minus 8 years. Ilang taon ako nun? Ay, hindi. Ano bang year ngayon? 2023. Mga 30 plus na ako, magko-40 na ako nun. Magfo-40 years old. Siguro nasa 38 siguro ako nun. 38 o 37, ganun.
38, 37, 38 pa, bahala sila. Basta yun yung nasa edad ko nung nagne-network marketing ako dito. Milyon. Ngayon, Pero ang pinakamagandang networking na napasukan ko, ang upline ko, yung may-ari ng IM Worldwide ngayon, si IM. Yun yung pinakamagandang company na napasukan ko kasi yung camaraderie kahit magko-crossline, naging magkaibigan kaming lahat. Ayan. Yung mga maneuvers, yan. Doon po ako natuto yung mga Christian nung 2009. Tama, 2009. Doon po ako natuto mag-Christian. Kasi doon sa company namin, yung The Filipino Dream, karamihan ng upline namin doon or yung core group doon na tinatawag, nasa Victory, ganyan-ganyan. So, nagtataka ako, Lord God, Father God. Alam mo yung mga dasal nila mga ganun. Tapos kami naman, Katoliko, may ganun. Yung pala, pagka-Christian, hindi na pala nagsa-sign of the cross yon. Tapos yun, natuto ako. Doon ako natuto mag-networking, doon ako natuto mag-training, doon ako natuto may nagme-mentor sa akin. Nakalimutan ko na kung sino yung Tignan nyo kung sino to Kasi nakalimutan ko na eh. Sa sobrang tagal. Hanapin natin, December. Pakita ko lang sa inyo. Ha? Baka sabihin nyo drawing eh. Opya. Network marketing. Nasaan ka na? Ayan, yung palaya. Napasok, yung pala yung bago ako maghuli, napunta ako sa palaya. Doon sa Tanay. Networking din yun. Pero may-ari ng bundok yung yung may-ari. So, ayan po ako. Umakyat po ako ng bundok. Okay? Tapos, yung mga network marketing natin. Ayan, ito ko yung nakatalikod. Tapos, si Joseph Lau. Ayan, ayan. Nakatalikod ako, syempre. Ayan, ito. Ayan po. Network marketing. Ito po, anak ni in-expose. Anak po ni Jun Urbano, ni Mr. Shuli, kasama ko rin. Ayan. Okay. Diba? Siya forms tayo pagka tago yung mga tattoo natin. Ano pa meron? Pag iba-iba kasi yung network company na napasukan ko eh. Kaya chill lang kayo huwag kayong maboring Para at least na aanuhan ko kayo. Nabibigyan ko kayo ng babala na yung sasalihan nyo dapat legit. 'Di ba? Para hindi kayo ni-scam ng kung magkano milyon-milyon, 'di ba? Pakitaan pa natin. Ano ba bang network marketing yung mga pinasukan natin? Wait lang. Wait lang. Tapos kung may nagtatanong kung kumita po ako sa network marketing, opo naman. Nagkasasakyan po tayo dyan na ilang beses. 'Di ba? Kumita po tayo sa network marketing. Maganda naman. Pero sabi ko nga sa inyo, kung sasali kayo ng network marketing,
maging mapanuri kayo. 'Di ba? Huwag kayong papabulag. Okay? So, malapit na, konti na lang. Pakita ko sa inyo yung ibang company. Ayan, si Doc Atoy. Nakasama ko si Doc Atoy sa Synergia. Okay, si Doc Atoy. Before pa nga Synergia, may iba pa kaming company ni Doc Atoy. Bago yung niya, yung itanong mo kay Doc Atoy ba yun? Bago pa yun, meron pa kami ibang company ni Doc Atoy na magkasama kami. Siya rin yung doktor namin doon. Okay? Wala sila dyan, Kalu ba? Ha? Nag-erase ba ako? Nawala yung iba natin. Nawala yung ibang pictures. Siguro hindi na-upload. Ito po, nasa hearing ako. Ito po, nasa hearing ako. Meron po kaming pinag-aagawan lupa. Ayan. Asan sila? Wala sila. Wala. Wala yung mga upline ko. Ayaw nyo magpakita? Ha? Upline ko si Manny Pacquiao. Si Senator Manny Pacquiao po, upline ko. Ayan, Oh. Ayan po. Hindi to kumpleto eh. Hindi to kumpleto. Kasi mga picture na ng anak ko to. Hindi siya kumpleto. Damn. Hindi siya kumpleto. Pasensya na ha. Oh. Pero at least, yung sinasabi, balik tayo sa issue kay Ito Brothers. Lokohan po yan na 2016 may manhunt. Hindi po, nag-ooperate po sila nun. Kung nahuli man sila ng NBI noong 2015, hindi po sila talaga nakakulong. Sino ba yung mga minanhunt dito? Manhunt comes after the Pasig Regional Trial Court, Branch 155, issued a hold departure order against One Lighting President Terence Kenji Ito and the Chairman Theodore Yuji Ito. Pero hindi sila umalis ha, andito lang sila sa Pilipinas nga. Katulad nga ng sinasabi ko, may company sila. Now, kasama dito yung mga tao na under dun sa corporation nila. 'Di ba? All 8 are young professionals age within 22 to 28. So batang-bata pa lang, alam na nila, 'di ba? How to scam people. Yes. Punta ka ng networking company, alam mo kung paano sila mambaliw. 18 anyos, nagkakotse ako. Diba, halimbawa, pumasok ako doon, nasa 30 years old ako. Tapos magugulat ka, putang ina, itong mga batan to, 18, 16, nagkakotse. Diba, estudyante lang po ako, pero ito po yung kinikita ko ngayon, ganyan. Tangina, babaliwin ka talaga sa ganun eh. Diba? So, etong mga to, nasanay na rin sa ganyan. Ayan. Sila Herbie Chua, may-ari po ng uno na meet ko. Kasi nag-uno ko. Kaya nga doon ko po upline sila Mark Dapiton. Okay? Sino pa bang na-meet ko? Sa AIM Global, hindi. Pero legit ang AIM Global ha. Pero yung kaibigan ko nag-training doon. Si upline TJ Kambal. Kakambal ko yun. Ang gandang lalaki. O, diba?
Sino pa? Marami po. Sila Boss Cholo, may-ari ng Lloyd Laboratory. Hindi, Gold Life pala yun. May-ari ng Lloyd Laboratory. O, 'di ba? Lahat po ng company na napasukan ko, nai-involve po ako dun sa sa may-ari. Kasi bilang isang leader ka, hindi ka yung nasa laylayan kasi bibigyan ka ng slot na puta nag-expose no. Bibigyan ka ng slot. Eto free slot to. Lagay mo yung mga tao mo diyan para kikita na yan. Minsan bibigyan ka nila, meron ng tao sa kabila, babanggaan mo na lang. Ganun po ako labanan sa networking. Okay, so marami po tayong naging kaibigan sa network marketing. Yung iba hanggang ngayon, kaibigan pa rin. 'Di ba? Kaya lang nakita na nila at hindi sila manonood sa YouTube ko kasi sa Facebook ko sila friend, sa personal account ko. So hindi naman nila makikita 'to, 'di ba? So sabihin puta nilalaglag ni Percy yung yung network marketing. Bahala kayo. Basta ang sinasabi ko, hindi lahat illegal. May mga legit na network marketing. Kaya lang, katulad ng uno hanggang ngayon, buhay pa. 'Di ba? Royal, napunta sa iba. Naging, basta nag-iba yun eh. Merong ibang company na nag-iiba ng pangalan kasi once na nakuha na nila yung pick, kailangan na nila mag-transition. Kukunin uli nila yung grupo nila, buo uli sila. Sila uli yung nasa taas. 'Di ba? I am worldwide. Kaibigan ko po yung mga may-ari, sila AM. AM, 'di ba? Yung mga core leader doon, nandun pa rin. Yung mga dating nasa TFD, sila pa rin yung nandun. So, magkakaibigan pa rin kami. At yung mga kabatch ko doon, putres, mga naka-sports car na high-end na, naka-Lambo, naka-ano. 'Di ba? Naka-Ferrari. Okay lang yun. Destiny nila yun kasi yun yung pinili nila mag-network. Ako hindi. Mas gusto ko kawawa. Mas gusto kong maging kawawa. Ayan. Sige, tuloy natin to. Using MLM. 'Di ba? Mas pinili ko pa rin nahuli sila dyan, mag-DJ. guys. No? Mas pinili ko pa rin po mag-DJ eh. Kahit sabi mo tumatanda tayo, mas pinili ko pa rin po mag-DJ. Kaya ganun po. Tuloy natin. Nahuli itong mga to at nilitis yung kaso. 'Di ba? Hello, Chris? May nagsabi dyan, binayaran. Areglo lang yan. Pera lang naman ang katapat. Sabi dito, it's malapit, loves machete, MLM. Hey, good evening, Manchester. Chris? Then what comes after is, eto, court dismisses estafa case versus firm linked to 500 million investment scam. Ayan, sinasabi ko nga hindi lang 500 yan, billions yan. Kinita ng Ito Brothers billions. Bata pa sila nun Okay? Dinismiss yan. Hindi nga sila nakakulong. Inareglo yan. 'Di ba? Areglo lang yan. Tapal-tapal pera. Parang sa Senado, ang tawag dito, parang sa Senado, hindi magsasalita yan. Pagka natapalan yan, hindi sila mambebengbang. Pero hanggat sila hindi natatapalan, akala mo ang tatapang. Published March 23, 2022. Guys, last year lang. Last year lang na-dismiss. An estafa case involving direct selling investment firm which the Securities Exchange and Commission ordered to close 7 years ago has been dismissed. Terence Kenji Ito, president of One Lighting Group, emailed the ruling of the presiding judge Jenny Gapas. Pero nakakapagtaka, One Lightning lang yung nila. Yung company na pinakita nila. Samantalang ang dami nilang company na ginawa, na inopen. Na sila rin yung CEO, tsaka basta sila yung may-ari. Agbada of Pasig Regional Trial Court, Branch 264 to the Manila Times, Tuesday. So,
Instead na, ito na-involve ka na, nasampahan ka na ng kaso. Instead na, hindi ko na ulitin kasi mahirap masampahan ng kaso eh. Uulit sila. Ang laki ng pera eh. Parang politiko. Kaya nga tumatakbo uli, Teacher Mark, di ba? Kaya tumatakbo uli kasi ang laki ng pera. Gets mo? Ganyan din yan sa networking. Kaya yung iba, magsasara yung networking company, magtatayo uli. Magsasara, magtataya. Kaya nagkakaroon ng fly-by-night na network marketing. Okay? Diba? Mahirap yung ikaw maakusahan ng kung ano-ano, maliling sa kung ano-anong scam tapos masasampahan ng kaso. Pero, ang problema dyan, sabi nga ni Melo, abay nasarapan. Kasi, At buo loob nila. na-dismiss yung kaso nila. No? After that, no? Kaya nga sabi ko, Teacher Mark, nag-arigluhan. Yun ang hindi natin alam, no? It can be nag-arigluhan or upright na-dismiss yung kaso due to lack of merits or something, diba? Pero Pwede. kasi it created a far Pwede. Pwedeng na-dismiss kasi hindi na uma-attend yung mga nagre-reklamo. Kasi nabayaran na. O napataob. Biro lang ha. Putres, masamang biro yun. Baka sabihin, 'di ba? Death wish na naman. Hindi natin alam kasi pero kung mag-iisip tayo ng pangit sa kapwa natin, capable naman. 'Di ba? Pero hindi ko sinasabing yun yung nangyari. Pwedeng natapalan para tumahimik, para hindi na sila ang tawag dito, umattend sa korte, 'di ba? Para ma-dismiss o tapos yung kaso. far more dangerous monster. Dahil dun sa pagkaka-dismiss ng staffa case nila, no? Ayun, magkaning nakulimbat nila. 'Di ba? Nakakulimbat sila ng 17 billion, alleged na nakulimbat nila 17 billion pesos. Kaya lang, etong 17 billion na to, ito yung galing kay Bernadette na matrix eh. 'Di ba? Hindi natin alam kung totoo. Kasi kung ikaw, katulad nung tinapik ni Atty. Libayan kagabi, kung ikaw mismo, gusto mong mahuli ang mga yan, hindi mo ipopost. 'Di ba? Magtatrabaho ka silently para mahuli mo yung mga yan. 'Di ba? Hindi ko nga alam kung nasan sila Kenji ngayon. Tawagan ko kaya. Hindi. Tawagan ko ba? Tuloy natin to. Hoy, lobat. Lobat. Tapos, dahil sa pakikialam ng Rapi Tulfo, pag-ingay sa Rapi Tulfo, ayun, pugad talaga ng large-scale scammers ang Pilipinas. Diba? Ever since naman college pa lang ako, marami ng mga ganyan. Nag-umpisa sila, malilit pa eh. Yung tipong, yung mga office nila, parang house show, fly by night lang. Nagsimula sila. Malaki na. Nagsimula sila, Teacher Mark, malaki na. Kasi mga legit na networking, Avon, Tupperware, High Desert. Yung mga yan, nanay ko nagne-networking pa yan. Nagtuturo na yan, teacher na, sumasideline pa ng ganyan, nagbebenta ng Tupperware, nagbebenta ng Fieldcraft, nagbebenta ng High Desert. So, yung mga vitamins namin nun, High Desert, Pollen B, Astig, 'di ba? Yung mga yan, legit. Tapos, hanggang sa nagkaroon na ng bentahan ng sapatos, Forever Living muna pala, bago mag-first quadrant. Okay? Forever Living. Binibigyan ko kayo ng historya. Forever Living muna. Tapos, ang hirap kumita sa Forever Living, pero maraming kumita. Hanggang yung mga nag-top earner doon, bumuo sila ngayon ng another company nila. Andun sila Mike Defensor. Saan? Sa first quadrant. Kaya na politika ang first quadrant. 'Di ba?
Yung mga may-ari ng AIM Global, may-ari ng Royal, may-ari ng nakalimutan ko na kung ano pa yung ibang kasali nila. Tinayo nila yung first quadrant. Pumutok. So, hindi sila maliit. Kasi bata pa si Teacher Mark, kaya hindi niya siguro alam yung yung history talaga pagdating sa networking. So, madaming pumutok. At nung kumita, yung mga nagtayo ng first quadrant at yung mga top earner nila, sila John Aspirin, nagtayo na ng AIM Global. Sila Herbie Chua, nagtayo ng Uno. Sino ba yung sa Royal? Nagtayo ng Royal. Diba? Yun yung nangyari doon. Tapos hanggang sa kumalat na yan. Yung mga top earner nila, yung mga leaders nila, pinasok nila sa kanya-kanyang company, nakaset up na yan. Ito, may allowance kayo, may 1 million kayo, pero may 1 million kayo. Ganun po ang kalakaran. Pero pag simula ka palang networker, baliw na baliw ka dyan, na putang ina, ang galing kung nagsasusulat ng baligtad. Kasi nung una, nabaliw ako ng nagsulat sa akin ng pabaligtad, nakaharap, di ba, magkaharap. Tapos susulatan ka pabaligtad. O, yun. Ite-training din sa inyo. Nag-training din ako noon. Nagsusulat ako pabaligtad. Hanggang yung utak ko bumaligtad. Diba? Baliw na baliw ka na sa networking noon. Tuloy. Pag nakakolekta na, biglang mawawala. Diba? Ngayon, it is a grand scale na. And hindi lang MLM. Eto, hindi ko alam. Hindi ito networking eh. Kung eto, sindikato na yung nangyari dito sa pinapakita ni Bernadette, kung totoo man hindi na to networking, hindi to MLM, hindi to sindikato to eh. Hindi na siya connected sa mga ganyan, sa MLM or sa network marketing. Kalokohan 'yon. Kasi iba na yung construction nung matrix nila eh. 'Di ba? May kanya-kanya, kumbaga sa kung at saka imposibleng sila ito ang ang ulo eh. Sila ito, tapos mag-aano sila ng influencer, imposible. Sana ito totoo sana ito maimbestigahan para malaman natin kung ano yung totoo. 'Di ba? Sana maimbestigahan talaga 'to. Kasi according dun sa Bernadette Smith na lumalabas, tama yung sinabi ni Attorney Libayan kagabi na kung tatrabaho ka at kung talagang concern ka, hindi mo dadaanin sa ganyan. Kasi lahat ng tao mabubulabog pa rin. Hindi pang undercover yung ginagawa nila. 'Di ba? Pang overcover yun. 'Di ba? Kung totoo man, sila Ito Brothers din yan. Hindi ko alam kasi kung sila Pantalyano, Pantaliano, 'di ba? At saka sila Yexel nakakulimbat ng 17 billion eh. Maaring sa kanila lang 'yun eh, hindi naman kala Ito Brothers. Gets nyo? Kasi kung maliit lang yung portion na makukuha nila sa 17 billion, sisirain ko yung buhay ko na hindi na ako makakabalik ng Pinas tapos andito yung mga pamilya ko. 'Di ba? So, pwedeng yung 17 billion na yun sa kanila lang yun. Yung casino junket na yan. Sana maimbestigahan. Mahirap mag-assume. Pero ang binigay ko sa inyo, konteksto, pagdating sa network marketing. 'Di ba? Marami na. Beauty products, MLM, casino junkets, at kung ano-ano pa. Ito. Credit card fraud, ito yung casino. sinasabi ko sa inyo. Diba, skincare, love scam. Ang dami, guys. At yung mga yan, hiwa-hiwalay yan, imposibleng isa lang may utak niyan. Kahit sino naman pwede gumawa nito. Kahit sino pwede gumawa nito. Yung mga sabongero, bakit hindi nila makaya? Bakit hindi nila kayang banggain, di ba? Yung nangyari sa sabongero. Sindikato rin yun sa isabong.
Yung mga nawawalan sa bungero, ba't hindi sambungero? Yung mga nawawalan sa bungero, ba't hindi nila kaya? Ba't tahimik sila sa Senado? Hindi nila kaya banggain? O, di ba? Namimili sila yung kaya lang nila. Eto, kalokohan to na, ito twins. Ano ko to sa, si ano, para dito, eto si ganito, para dyan. Eto si ano, para dyan, puta, mabubuking to. Mabubuking to si Ito Twins kung marami siyang ganyang, galamay. Di ba? Pang ano to, yung ganitong scheme pang low-end na sindikato. Pang low-end na sindikato to. Halimbawa, eto, isang ganito. Ang may hawak nito, politiko. Pwede yun. 'Di ba? Etong isang ganito, politiko din. O ito, halimbawa, isang religious person. 'Di ba? Pwedeng ganun. Pero ba't sila magpapa-under kay Ito Twins? Yun yung question mark doon eh. Ba't sila magpapa-under kala Ito? Na alam na naman nila na tong mga to, wanted. 'Di ba? So, isip-isip, gamit tayo critical thinking, guys. Itong si Leben vlogger siguro papasok din to sa casino. Doon sa mga mobile apps nila. Diba? Na pwede naman sanang ma-avoid. Kaso ang problema, sa lumalabas, no, maraming personalities involved. Hindi lang normal na tao, hindi lang mga vloggers. Diba? Hindi lang mga vloggers, guys. Kaya nga, kasi baka pati politician dyan, yung politician na may hawak, imposible yung politician magpapahawak. Imposible ang politician magpapahawak. Kung magpapahawak yan, sa kapwa politician din. Hindi kung kani-kanino. Di ba? Kahit nga yung kapatid ni Artie nadawit eh. Di ba? Isipin mo si Erwin Tulfo ba magpapa-under kala Ito? Kala Pantolyan, yun na yun. Di ba? Perfect defect. Don't forget to hit the like button. Maraming salamat. Binabawi nila yung loss nila for past years. Pilipino ba ang mga Ito brothers? Wala silang lost. Panalo lahat. Bilyon na yan eh. Noon pa bilyonaryo yung mga yan. Paano nila uubusin yan? Hanggang mamatay sila, may pera sila. Yun nagtanong binabawi nila yung loss nila. Yun sinasagot ko yung nagtanong. Eto, binabawi nila yung loss nila for past years. Wala! Anong babawiin nila? Etong mga pumasok na junket yan, mga bagong scheme na yan ngayon. For past years. Pilipino ba ang mga Ito brothers? Let's see. Kasi may dito. Pilipino yan. Half Japanese. Pilipino yan. Galing magtagalog yan. Sila Ito. Ikaw dito. Sabihin. Ito. Sabi dito, nung na-arresto sila, authorities have arrested two brothers twins, son of the pop singer Ted Ito. Hindi ko kilala kasi itong Ted Ito, lumayo ka man sa akin. Ay, hindi. Parang ganun. Ay, hindi. Ikaw pa rin ang iibig sa igono iwaki, my one and only. Nais kong makapiling kang muli. Nais kong mayakap kahit sa sandali. Kung pangarap may tatanggapin mo, ikaw pa rin ang iibigin ko. Yun si Ted dito. Na mga 1990 yan. 1990, 89, 90. Yung tugtog na yan. Ted Ito na to eh. Wait lang ha. Sino ba tong Ted Ito? Hindi ko na siguro, 1989 eh. Tama ako, 1989. 1989, 1990. Kasi kasabayan niya yung tugtugan. Diba, nagdi-DJ na ako noon. Kasabayan niya yung tugtugan na too many walls have been built in between us. Ayan.
Tapos yung kanta ni Ted Ito, bibigyan namin ng beat yan. Gagawin namin a cappella yung yung plaka niya. Tapos lalagyan namin ng beat. Imimix namin yan. Para maging sayawin yung Ikaw pa rin ang ibigin ko. Wala pa ako. Doon sa mga kilala nyo ba si Ted Ito, guys? Doon sa mga, maglabasan na tayo ng edad, guys. Ayun, lumabas yung edad ko. Lumabas yung edad ko. Diba? 1989, nagdi-DJ na ako. Alam ko na siya. Who is Ted Ito? Wag na nating paratingin kung sino si Ted Ito kasi hindi naman involved si Ted Ito dyan. Yung Ito twins, yung Ito brothers, yan yung yan yung mautak. Di ba? Magaling gumawa ng marketing plan, magaling gumawa ng exit, magaling gumawa ng monoline. So, tingin ko lang hindi ang politiko magpapahawak lang yan sa mas mataas na politiko. 'Di ba? Pero hindi yan magpapahawak sa Ito Brothers. I doubt. Sana mali ako. Sana tama yung kay Bernadette para panalo siya. 'Di ba? Pero according dun sa mga nalalaman ko, pag networking ang pinag-usapan at yung mga pagkahuli-huli dito sa kanila, show lang yan. 'Di ba? Ano nangyari sa Farmally? Ano nangyari sa Bungero? Mga missing sa Bungeros. Halaws na. Kabayaran na, di ba? Yan sinasabi ko sa inyo, mga politiko. Tapang-tapang. Di ba? Tumatahimik din pala. Namimili lang pala sila ng mga binabangga nila. 'Di ba? Pero natutuwa ako Pakitaan ko lang kayo na screenshot. Screenshot, nasa ba yung mga screenshot? Pakitaan ko lang kayo na screenshot. Screenshot. Last na to. Pakita ko lang sa inyo yung screenshot. Mga kontrata. Akalain mo sumusulat pala ako nung kay Ramon ang Ito, bigyan ko kayo ng bibigyan ko kayo ng project ko. Isa sa project ko sa PCSO na hindi natuloy. Asan ba? Ayan 20 bago mag-pandemic. Kaya siya hindi natuloy nag-pandemic eh. Ayan PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office Executive Summary for PCSO Animation. Animation ba? Automation ba? Automation. Ayan, isa sa project ko yan. Okay? Siyempre, may free protection agreement, may non-disclosure. Ayan. Kaya hindi ko maipakita yung may mga pangalan kasi may may non-disclosure kami na na pinirmahan. Ito lang yung draft pero nagkatuluyan ng pirmahan yan. Kaya lang nagkaroon ng pandemic. Kaya iniba uli yung project. Okay? Tapos, so makita yung kay Ramon nakakatuwa lang na mas masarap pala sa government. Diba? Ramon, asan ka na?
Ayan, oh. Oh. Akalain mo. Oh, ito. Oh. Mr. Ramon Ang. President San Miguel Corporation, San Miguel Avenue. September 19, 2019. Ayan. So, yung ano po namin dito, mga project sa construction. Ayan. So, nagbibid po kami. Okay? So, yun po yung mga pinagagawa natin sa buhay. From networking, to contractor, to government, mas masarap sa government kesa kesa sa mag-networking. 'Di ba? Networking nakakapagod mag-power na kahit negative ka na. Alam mo yun, negative ka na, kailangan positive ka pa rin. 'Di ba? So, mas maganda yung kitaan sa government po. So, mas okay po sa government. Bahala na kayo. Basta gobyerno, tayo, susuportahan natin yung presidente natin. 'Di ba? Pero yung Senado natin sana umayos. Okay? So, yun muna mga kalapid. Sana may natutunan kayo, ha. Almost 1 hour tayo dahil sa binigay ko sa inyong networking 101. Okay? So, sana may natutunan kayo. At yan ang sinasabi ko, mag-iingat kayo. Stop recording.